ay siyempre, malinaw na dito, may go signal ang presidente. O yan. At kapag si Sandro Marcos na ang gumalaw, sunuran na niyan ang mga kongresista. Mga kabunyog, pus na si Sara. Ha? Si Sandro Marcos na umano ang nagtitimon sa impeachment niya. Ha? May source tayo niyan, mga kabunyog, mga kababayan, ipapakita ko mamaya. Kaya kung dun lang sa mga kabunyog, kung dun lang sa pagpasa sa Kamara, 100% na tayo, lusot na ito. Lusot na ito sa Kamara, sa House of Representatives. Sa Senado, sabi ni Panelo, hindi daw makakalusot, hindi daw makukonvict si Sara sa Senado. Pero sa tingin ko, wag magsalita ng patapos si Panelo. Medyo kahit sa Senado, delikado. Maano si Sara. Posibleng makonvict pa rin si Sara. Pag-usapan natin yan, mga kabunyo. May 200 plus na umanong kongresista na nakuha si Sandro Marcos. Yan 200 plus ng kongresista ang nakuha ni Sandro Marcos na pipirma o susuporta sa impeachment ni Sara. Saan galing ang balitang yan? Mga kabunyog, yung balitang yan ay galing sa galing sa Politico. Yan. Politico.com. 200 votes secured. Sandro Marcos reportedly leading impeachment push for Sara Duterte. Tingnan nyo yung logo sa taas, Politico. Ang Politico ay bahagi yata ito ng Bilyonaryo News Channel. Pag mga usapin sa politika, ito yung mga naglalabas ng mga reliable na mga information at balita. Itong Politico. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ayon dito sa Politico, 200 votes na di umano ang nasigurado na. Ang mismo nang gumagalaw sa Kamara ay si Sandro Marcos. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo naman kasi, hindi naman niya nakapagtataka na si Sandro Marcos ang manguna dyan. Unang-una, ang mga kongresista, hindi susuporta yan sa impeachment ni Sara kung walang magkukuman. Yun, sigurado yun. Kailangan dyan, kasi 300 plus yan kongresista. Noong panahon na ang speaker dyan ay si Martin Romualdez, papasunod yan ni Martin Romualdez. Siyempre, unang-una, talagang matagal na, veterano ng politiko si Martin Romualdez. Ilang ilang administrasyon na ang pinagdaanan ni Martin Romualdez. Kaya yung impeachment ni Sara noong February, si Martin Romualdez ang nag-command noon. Si Martin Romualdez yon. Yung isa pa, napakaraming resources na nagamit si Romualdez para yung mga kongresista mapasunod niya. Alam naman natin ng mga kongresista, paano yan? Kung maliban na lang doon sa iba na may paninindigan, talagang susuporta yan sa impeachment, may usapan wala. Halimbawa, yung Makabayan Black, wala, yan? Talagang susuporta yan, may impeachment, ay may usapan wala. Kasi prinsipyo na nila yan, tulad nila Laila de Lima, yung Akbayan, Makabayan Black, yung liberal. Pero pagdating sa ibang mga kongresista, naghihintay yan ng pabor na ibibigay ng administrasyon. Ang lagay, ano ba sa amin dyan? Noong panahon ni Romualdez, na ikukumand niya yan. Kaya tingnan nyo yung nakuhang boto noon. 260 yun 260 yung pumirma doon sa impeachment ni Sara noong 2025. February 5, 2025. Kaagad-agad. Ganun ang nakuhang perma. Ngayon, ito kasing bagong speaker, si Buji D, mabait masyado Mabait masyado. Masyadong malambot. Ang style ng pamumuno niya sa Kamara, masyadong mabait, malumanay. Ang problema sa mga kongresista, kailangan mo kinukumand Lalo na tungkol dito sa impeachment ni Sara. Kailangan may command. Kaya lang, unawain din natin si Buji D. Yung speaker ngayon ng Kamara, ang pag sinabi mo kasing kailangan sumunod yung mga kongresista, pag nakiusap ka sa mga kongresista, tatanungin ka ng mga kongresista, babalikan ka ng mga kongresista yung pabor na hinihingi rin nila sa'yo. So kung ikaw yung speaker ng Kamara, papasunurin mo yung mga kasamahan mong kongresista para sumuporta sa impeachment ni Sara. Ang kapalit niyan, pabor. Ano naman yung bilang speaker, ano naman yung ibibigay mong pabor sa kongresista? Ano yan palitan yan Ngayon, ang problema kay Speaker Buji D, siyempre limited din yung kanyang autoridad. Hindi naman siya tulad ni Martin Romualdez, pinsan ng presidente. At saka sanay na si Martin Romualdez sa ganyang mga usapan. Si Speaker Buji D, medyo, siyempre,
hindi naman ganun kalawak yung kaya niyang desisyonan. O ngayon, paano mo ngayon mapapasunod ang mga kongresista sa impeachment ni Sara? Lalo pa sila Sara, gumagalaw din. Siyempre, gumagalaw yan sila Sara. Malamang marami na yan. O hindi malamang, sigurado. Sigurado tayo, kinakausap na rin nila Sara, sila Gloria Arroyo, gumagalaw na yan. Huwag suportahan ang impeachment ni Sara. Ngayon, siyempre, kinakailangan may magkuman, may magtimon sa mga kongresista. Ngayon, kung hindi kaya ni Speaker Butchigdi, kailangan yung susundin talaga ng mga kongresista. Sino ba ang susundin ng mga kongresista? Kung si Speaker Butchigdi ay medyo malamya, sino? Sino sa Kongreso ang pwedeng sundin ng mga kongresista dahil ano siya, may autoridad ang kanyang boses. Ay siyempre, yung anak ng presidente. Siyempre, yung anak ng presidente. Majority floor leader, si Sandro Marcos. Kaya ngayon, ang balibalita, nakasigurado ng 200 votes. Si Sandro Marcos na mismo ang nangunguna. O yan. Kaya ito, kapag si Sandro Marcos ay gumalaw na, kung ikaw kongresista, kinausap ka ni Sandro Marcos, ang titingnan mo diyan, hindi si Sandro Marcos, yung nasa likod ni Sandro Marcos. Sino ba yung nasa likod ni Sandro Marcos? Ay di ang presidente. Presidente. Kasi kung hindi ang presidente ang nasa likod niya, hindi sang-ayon ang presidente sa impeachment ni Sara, gagalaw ba yan si Sandro Marcos ng ganyan? O sige nga. Di ba? Siyempre si Sandro Marcos, gagalaw yan ng ganyan dahil siyempre nagtanong muna yan sa kanyang ama. Ay siyempre, malinaw na dito, may go signal ang presidente. O yan. At kapag si Sandro Marcos na ang gumalaw, sunuran na niyan ang mga kongresista. Sunuran na yan. Kaya, anumang gawin ni Sara Duterte, anumang gawin nila Gloria Arroyo, anuman ang pananakot ng mga DDS, anuman yung sinasabi nilang, sige, suportahan nyo ang impeachment ni Sara, pag nanalo siya sa 2028, lagot kayo. Wala yun. Hindi uobra yan kasi kapag ang gumagalaw na mismo, si Sandro Marcos na, galaw na yan ng Malacanang. Galaw na yan ng Malacanang. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang, yung impeachment ni Sara, kung ang nagsusulong lang yan ay yung Makabayan Black, sila Laila de Lima, hindi lulusot yan. Hindi lulusot yan. Ang malinaw na dito, talagang mayroon ng mayroon ditong basbas na ang Malacanang. Igo nyo na yan. Igo nyo na yan. Makikita naman natin yan doon sa butuhan noong Justice Committee. Imagine nyo 54 zero abstention. Di ba? Kumbaga 54-1. 54-1. Hindi man lang one-third yung against. Kaya itong mga kongresistang nagsasabi, halimbawa si Congressman Ronnie Puno ng National Unity Party, anong sabi ni Congressman Ronnie Puno? Sabi niya, hindi kami boboto hanggat walang matibay na ebidensya. Drama lang yun. Drama lang yun. Ano yun? Kukontra na ba si Ronaldo Puno ng National Unity Party? Kukontra na ba sa command ng administrasyon? Hindi yan. Hindi yan. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito, sa tingin ko dito, magandang development ito. Kasi makikita mo na dito, wala na yan. Lusot na yan sa kamera. Kumbaga, done deal na yan. Pero kung hindi gagalaw ang Malacanang dyan, lalo na't wala na si Romualdez, tapos mahina pa si Speaker Butchigdi, baka talaga makukuha pa rin yung 105 na votes, yung one-third, pero pahirapan. At saka baka lumampas lang ng konti. Baka mag 125 lang or 115, ganun. Pero kung ganito na si Sandro Marcos na yung nagtitimo, nagkukuman, na yan, Malacanang na ang nasa likod dyan. Finish na yan. Ngayon, ang tanong, makalusot kaya sa Senado? Assuming na pumunta sa Senado, wag palang assuming. O sige, sigurado na. Dating makakaano na sa Senado. Makonvict kaya si Sara sa Senado? Yun yung malaking tanong. Kasi ang kailangan doon, ang kailangan na dyan, 2/3 ng 24. 2/3 ng 24 is 16. Sabi ni Panelo doubts Senate will convict Sara. Yan Yan naman ang pananaw ni Panelo. Si Panelo, hindi nyo, nakalimutan nyo na ba si Panelo? Nandyan pa ba si Panelo? Nandyan pa pala yan. Anyway, ang sabi ni Panelo, duda daw siya na makukonvict si Sara. Maraming mga DDS ang naniniwala, wala yan. Pagdating sa Senado dyan, hindi yan makukonvict si Sara. Kasi mahirap daw makuha ang 2/3. Ang 2/3 kasi is 16. 16. Mga kabunyog, mga kababayan. So, sa mga DDS, kumpiyansado sila na si Sara Duterte ay maa-acquit.
Kumbaga pagdating sa Senado hindi makukuha yung required na boto na 16 kasi mahirap daw yung 16. Marami daw na mga senador kakampi pa rin ng Duterte. Oh, yan yung sinasabi nila. Ha? Sabi yan ng mga DDS, ha? Tsaka itong si Panelo. Siyempre ang binibilang nila diyan, ang binibilang nila sa ngayon kasi 9 yung minority senators, 9. Sino ba yung 9 na yan? O siyempre ang 9 na yan, si Cayetano, si Escudero, si Marcoleta, si Estrada, si Villanueva, si Bongo, si Bato, si Padilla. Sino pa bang nakalimutan ko? Ha? Sino pa ba? Si Amy. Si Amy. Di Siyam. Siyam. Yan yung Siyam. So sabi nila, pag may Siyam yan, 24 yan, 24 minus 9, 15. So ibig sabihin, yung 50 na yon na nasa majority, kulang ng isa. Kulang ng isa. So hindi daw kakayanin ang 16. Yan yung sinasabi nila Panelo. Kasi yung 9 daw na pro Duterte senator, solid yun. Hindi babaliktad yun. Yun ang sinasabi nila dyan. No? Wala yan. Yung 9 daw na yan, hindi babaliktad. Kahit daw dun sa 15, mayroon pa doon na Sara. Halimbawa, si Pia Cayetano, kabilang dun sa 15. Pero ang totoo, doon daw yan kay Sara. Kaya magiging 40 na lang yung 15 ng majority. Ang isa pa, Anya, si JB Ejercito Anya, pag tinawagan yan ni Erap, buhay pa naman si Erap, sinabihan yan, anak, i-acquit mo si Sara, susundin daw yan ni JB. Susundin yan ni JB, di ilan na. Kumbaga yung 15, mababawasan ni Pia, ni JB, di ilan na lang, 13. Yung dalawa pang bilyar, yung Camille sa Mark, mababawas pa, di 11. So ang sinasabi nila, ang halos sigurado lang na parang magkukundik kay Sara ay 11. 11. Yan yung rason na sinasabi ng mga DDS na mahihirapan na makonvict si Sara. Kasi nga, marami pa rin ang mga senador nakakampi niya. Ang kailangan na boto ay 2/3. Yan yung sinasabi nila. Kaya si Panelo doubts Senate will convict Sara. Yan. Malakas daw si Sara, siya pa rin yung frontrunner, siya pa rin yung pinakamalakas na posibleng lumaban sa presidente. Kaya maraming mga senador tulad nila Chis Escudero, hindi yan kakalas kay Sara. Kasi na ito kumbaga sigurado na si Sara sa 2028. Sabi ni Clarita Carlos, Sara daw ang tingin niya mananalo. Sabi ni Malo Tiquia, Sara na daw yan. Kumbaga nakakasigurado na daw sila kay Sara. Dahil nakakasigurado na si Sara sa 28, ang mga senador na yan ay hindi isasakripisyo ang political career nila. Kumbaga, ba't mo ikukonvict si Sara na malakas yan sa 2028? Pag hindi mo kakalabanin si Sara. Kaya yung mga senador anya na yan, marami diyan hindi mapapabaliktad. Yan yung sinasabi nila. Ngayon, totoo kaya yan? Sige, sagutin naman natin yung tanong. Totoo kaya yan na hindi nga makukonvict si Sara sa Senado? Pwedeng sabihin natin ganito. Medyo mahirap ang laban sa Senado, medyo mahirap talaga, pero hindi masasabing hindi makukonvict si Sara. Kasi bilog ang bula. Ang lahat ng bagay nagbabago. Ama yan. Pero tandaan natin, marami ring i-consider. Si Bato de la Rosa at si Bongo. Nagtatago na nga ngayon si Bongo. Paano niya pa ngayon maipaglalaban si Sara? Paano niya pa ngayon mabubutuhan si Sara? Nagtatago na nga siya ngayon eh. Pag lumabas pa yung kay Bongo, isa pa yan. Isa pa yan. Di ilan ang mawawala, dalawa na. Tapos itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada, ito ang tanong. Okay, Sara Duterte kayo. Pero kung nanganganib kayo, hindi nanganganib, nandyan ang banta sa inyo na makukulong kayo. Kakalabanin mo ba ang administrasyon? Siyempre gagawin mo ang lahat, makikiusap ka sa administrasyon. Ano yan Sinong poprotektahan mo? Sarili mo o Sara Duterte? Poprotektahan mo si Sara, ikaw nga marami kang problema. Nandyan yung nandyan yung mga nakaambasa yung mga kaso. Si Jingo yan si Joel at si Cheese. Pag sineryoso yung mga kaso na yan, makikiusap yan. Kaya sa pagitan ng kay Sara at sarili nila, alin kaya yung isasalba nila? Di ba? Alin ang isasalba ni Chis Escudero, ni Jinggoy at ni Joel? Si Sara o sarili nila? Siyempre, pwedeng gamitin yan nila Jinggoy, pwedeng gamitin yan ni Joel, pwedeng gamitin yan ni Chis. Okay, bubuto kami sa pagkunbi kay Sara. Paano naman kami yung problema namin? Di ba? Alam naman natin ang bunang mga bagay-bagay sa mundo.
Di ba? May malaki kang problema. Ngayon hihingin ang pabor mo na i-convict si Sara. Siyempre hihingi ka ng kapalit. Ano kaya ang hihingin mong kapalit? Kaya ibig sabihin dito mga kabunyog, mga kababayan, real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ang sinasabi ko, may punto yung kampo ng Duterte. Medyo mahirap nga na makonvict si Sara. Pero bilog ang bola. Naalala nyo nung panahon ni Corona? Oh, si dating Chief Justice Corona, pinapa-impeach ni Pinoy. Ano ang kwento ni Trillanes nung nag-guest siya sa talakayan ko? Sabi ni Trillanes, kasi member siya ng Senado noon, nung simula daw 13 ang pabor kay Corona, acquit si Corona, 13-10. 10 lang daw sila na kumbinsido talagang i-convict si Corona. Ang problema nga, 2/3 ang kailangan, 16. 16. So anong ginawa daw? O alam naman natin ang ginawa. Tinatanong ko niyan si Ronald Llamas dahil siya yung Presidential Advisor on Political Affairs. Ronald, ano ba yun? Totoo ba yung sinabi ni Corona nung in-interview si Corona? Kinausap nyo daw yung mga senador, pinatawag nyo mismo sa Malacanang. Pagkatapos noon, nakuha na yung 20 na boto. 20 yung nag-convict kay Corona, natawa lang si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, hindi ko sasagutin yung mga tanong na yan. Tumatawa siya. Di ba? Di ba? So anong punto ko dito? Kung dito sa Kamara, gumagalaw na si Sandro Marcos, sa Senado, hindi kaya gagalaw uli ang Malacanang para makonvict si Sara Duterte? Ha? Hindi kaya? Sige nga. Ha? Sa sitwasyon ngayon na malapit na ang 2028 elections, malapit na, malapit na, magpapasigurado ang Malacanang. Di ba sinabi ni Igay Erese? Tama yun si Igay Erese. Pag nanalo si Sara Duterte, gagawin ang lahat niyan laban sa Marcos at sa Romualdez. Ipapakulong yan o kaya ipapa-exile. Oh, yan yung dalawang papupuntahan niyan. Papayag ba ang Marcos sa ganyan? Alam mo na posible kang kasuhan at ipakulong ni Sara. Posible kang ipatapon, i-exile. O di gawin mo na yung sigurado na hindi manalo si Sara. Ano yung sigurado na hindi manalo si Sara? Di wag makatakbo. Paano siya hindi makatakbo? Eh di i-convict mo sa impeachment. Eh di ba? Simple lang yun. Simple lang yun. Ay nakikita nyo ngayon, gumagalaw na daw sa Kamara si Sandro Marcos. Ha? Si Sandro Marcos. O ibig sabihin niya, hanggang na yan sa dulo, kaya nga yung mga kaya nga yung mga kongresista, sabi ng mga kongresista, talaga bang i-impeach si Sara, i-convict? Kasi kung hindi lang i-convict sa Senado, wag na nating suportahan dito sa Kamara yan. Di ba? Di ba? O, mukhang sinabihan na ang mga kongresista, sigurado yan. Suportahan niya lang dito sa Kamara, sa Senado, madali na lang yan, gagawan niya ng paraan. Alam nyo, dapat matuto sila Panelo, dapat matuto sila Panelo sa nangyari kay Duterte sa ICC. Di ba? Nung ibig kong sabihin, ay ang tagal nilang naniwala na hindi naman ipapadala sa ICC si Duterte. O, sabi ni Bato, hindi, nakausap na namin ang Malacanang. Hindi, sinabi mismo ng presidente, hindi idadala sa ICC si Duterte, hindi isusurrender, hindi magko-cooperate sa ICC. O, anong nangyari sa bandang huli? O, nung tinanong si Ombudsman Boying, bakit nagbago ang stand ng gobyerno tungkol sa ICC? Anong sagot ni Boying, ni Ombudsman Boying? Eh ano ngayon? Eh wala nagbabago talaga ang panahon eh. O ganun lang naman yan. Di ba? So ibig sabihin, yang mangyayari na yan sa Senado, kapag nakarating na sa Senado ang impeachment ni Sara, gagalaw ang Malacanang diyan. Hindi niyan papayagan na paano mo matatalo si Sara sa 2028? O plan A. O ano ang plan A mo? O sa tingin ninyo, para hindi makaupo si Sara sa 2028, ano kaya ang plan A? Kung kayang-kaya kong sagutin, ano ang plan A dyan? O, kayong mga DDS, sa tingin nyo, para hindi makaupo si Sara sa 2028, ano ang plan A? Ano ang plan A? O, yung plan A. O di ba ang plan A, sigurado dyan, ang plan A dyan, hindi dapat siya makatakbo. Ba't ka magre-risk na makatakbo si Sara sa 2028? Ang siguraduhin mo, huwag siyang makatakbo. So paano siya hindi makatakbo? Ay di perpetual disqualification from holding public office. O, yan yung impeachment. Di ba?